MT Cristobal, ang bundok ng mga nawawala. Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Tahimik ang umaga nang dumating si Arthur sa paanan ng Mat Cristobal. Hindi tulad ng ibang bundok na puno ng ingay ng hikers at tawanan. Kakaiba ang lugar na yon. May kakaibang bigat sa hangin, parang may nagmamasid kahit wala kang nakikita. Dito ba talaga? Tanong ng driver ng tricycle. Tumango si Arthur. Sir, mag-iingat po kayo. Marami na pong nawawala diyan. Ngumiti lang si Arthur pero sa totoo lang, may kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi ito ang unang beses na umakyat siya ng bundok. Pero ito ang unang beses na pakiramdam niya ay ayaw siyang papasukin ng lugar. Bit-bit ang kamera, nagsimulang maglakad si Arthur sa masukal na daan. Mga kabsat, nandito tayo ngayon sa Mat Cristobal. Kilala ito bilang isa sa pinaka-haunted na bundok sa Pilipinas. Mahina ang boses niya, parang kusa itong bumababa. Habang naglalakad siya, napansin niya agad. Tahimik, walang ibon, walang kuliglig, walang hangin. Parang patay ang paligid. Bigla siyang napahinto. May narinig siya, parang yabag. Sa likod niya, lumingon siya, wala. Siguro imagination lang. Bulong niya sa sarili. Pero habang naglalakad ulit siya, sumabay ulit ang yabag. Isang hakbang niya, isang hakbang din mula sa likod. Habang papasok siya sa mas malalim na bahagi ng bundok, napansin niya ang mga puno. Hindi normal ang hugis. May mga sanga na parang mga kamay, nakataas, parang humihingi ng tulong. At ang iba naman, parang nakaturo sa kanya. Biglang humina ang ilaw. Hindi dahil gabi na, kundi dahil sobrang siksik ng mga puno na halos hindi na makapasok ang araw. At doon niya napansin, may mga marka sa lupa. Mga bakas ng paa, pero hindi normal. May malalaki, may maliliit, at may iba na parang hindi tao. Habang kinukunan niya ang paligid gamit ang kamera, bigla itong nag-glitch. Anong nangyayari? Pagtingin niya sa screen, may nakita siyang anino. Sa likod niya, dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Pagbalik niya sa screen, nandun pa rin. Mas malapit, mas malinaw. Isang tao na nakatayo, hindi gumagalaw, hindi humihinga, at walang muka. Lumalim ang pag-akyat niya, pero napansin niya, parang paikot-ikot lang siya. Kanina ko pa nadaanan to ah. Isang malaking puno na may ukit. 3 beses na niyang nakita. Ibig sabihin, naliligaw siya. At doon na nagsimulang pumasok ang takot. Hindi normal na maligaw siya. Sanay siya. Pero dito, parang may naglalaro sa kanya. Habang naglalakad siya, may nakita siyang matandang babae sa gilid ng daan. Nakaupo, tahimik, nakayuko. Nanay, okay lang po kayo? Tanong ni Arthur. Dahan-dahang tumingala ang matanda. At doon niya nakita, maputla ang mukha. At ang mga mata, itim na itim. Hindi ka dapat nandito, sabi ng matanda. Nanlamig si Arthur. Bakit po? Sumagot ang matanda, pero hindi gumalaw ang bibig. Hindi lahat ng pumapasok dito nakakalabas. Biglang nawala ang matanda, parang usok. Biglang dumilim ang paligid, hindi pa gabi. Pero parang tinakpan ng anino ang buong bundok. Narinig niya ang mga boses, mahina sa una, hanggang sa palakas ng palakas. Tulungan mo kami, hindi kami makaalis. Sumama ka sa amin. Takbo si Arthur. Hindi na siya lumingon, hindi na siya tumigil. Habang tumatakbo siya, narinig niya ang mga yabag. Hindi isa, hindi dalawa, marami. Pagtingin niya sa kamera habang tumatakbo, may mga anino sa likod niya. Mahahaba ang mga braso, mahahaba ang mga paa. Tumatakbo rin, papunta sa kanya. Sa wakas nakita niya ang sasakyan niya, isang pulang pick-up.
Sumakay siya agad. Hingal na hingal. Pinilit niyang magpakalma. Safe na ako? Akala niya. Pero nang tingnan niya ang rearview mirror, may nakaupo sa likod. Isang anino. Walang mukha. Nakatingin sa kanya. Kinabukasan, tinignan niya ang footage. At doon niya nakita ang hindi niya napansin habang tumatakbo siya. Sa bawat frame, papalapit ng papalapit ang mga anino. At sa huling frame, nasa likod na niya sila. Malapit na malapit. At isa sa kanila, nakatingin diretso sa kamera. Bago umalis si Arthur, sinilip niya ang bundok mula sa malayo. Tahimik ulit. Parang walang nangyari. Pero alam niya, may naiwan siya doon. At may sumama sa kanya. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Tandaan, hindi lahat ng bundok ay para sa tao. May mga lugar na mas gusto kang manatili habang buhay. Mabuhay tayong lahat at magkita-kita tayo muli. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH.